Noong nagsisimula pa lamang ang ARC Development Program, ang atin pong mga magsasaka ay kumikilos ng kanya-kanya kung papaano nila maitatawid ang kanilang pamumuhay sa sakahan. Bago dumating yung agrarian reform ay sila yung natiling tenant at yung iba naman ay mga farm workers doon sa mga plantasyon. Nung panahon na ako ay maliit pa, ang father ko ay registered tenant at mayroon pong contract. Meron pong namamahala po sa amin para paabutin po ang mga kailangan namin. Tuwing nga pong Sabado, meron din po kaming mga rasyong bigas. Yun po ang aming kinakain na tulong ng RUHAS at lahat po ng mga makinaryang ginagamit sa RUHAS. Itong kamahari noong araw ay walang inaasahan ito kundi pagsasaka lang. Marami po sa kanila, mababa ang ani sa kanilang mga sakahan. Yung pong nagiging kita po namin doon, balihatian po. Umani kami ng 100, 5 po ang amin, 5 po sa RUHAS. Pagkatapos po yung pong natitira, siyempre doon pa rin pang kukuha sa amin ng gastos. Kaya po napakalito ng aming kita. Bago sila kumita sa kanilang ani ay katakot-takot na utang. Yun po ay dahil sa kakulangan ng puhunan na magagamit sa kanilang pagsasaka. Pag nangutang naman, siguradong ang ani ay ibibigay doon sa pinangutangan. Pero yun ay magkakaroon ng mataas na interest. Hanggang sa dumating ang DAR, nag-organize na. Ako po ang naging representative ng buong CLOA holder. Kasama ko po ang lahat ng mga farmer beneficiaries, yung registered tenant ng RUHAS, doon sa aking collective CLOA ang hawak. Kami po ay malimit na magpunta sa mga bukid. Ang una po naming ginawa ay sila'y inorganisa namin. At doon ay unti-unti nilang nakita na kung magsasama-sama ay meron ngang magagawa. Sa tulong po ng PBSP, naakay-akay kami sa DAR para mabuksan yung aming kaisipan tungkol sa pag-acquire na lupa. Malaking bahagi ang nagiging tulong ng Department of Agrarian Reform sa kanila para makover itong 3 hasyenda ng RUHAS. Itong 3 hasyenda na ito ay mayroong 2,943 hectares. Ang napamahagi ng Department of Agrarian Reform ay 2,676 hectares. Ipamahagi ito sa 1,494 farmer beneficiaries. Patuloy ang mga dialogue at mga meeting na hanggang sa ngayon nga po ay ang lupa namin nasa antas na ipamamahagi na. Ngayon, dumating na nga po ang panahon na talagang kami ang namamahala na ng lupa. Lumawak na nga po ang aming samahan. Kami po ay patuloy sa capacity development ng ating mga agrarian reform beneficiary. Marami mga trainings na ayuda ng mga government katulad ng SRA. Tinuturo sa amin ang mga bagong pamamaraan ng pagsasaka. Noong po simula, maliit lang ang kita ng mga magsasaka sa tulong ng mga panibagong teknolohiya, umangat po ang produksyon. Pero nakita ko din noon na hindi naman pala sapat ang pulos pagsasanay at pagtuturo lamang. So unti-unti ay inilapit namin sila sa mga nagpapautang. So kami ay nakalapit sa iba't ibang ahensya, nakapagdala kami ng mga project proposals, at iyon ang mga nailapit namin sa mga magsasaka. Isa na rito, nakatap tayo ng suporta mula sa ibang bansa. Swerte nga po sa tulong ng DAR, nagkaroon po kami ng ayudang galing Netherlands. Pati nga ho yung mga trainings, lahat na pag-aaral ng mga magsasaka, naglalakbay-aral kami. So, iyon, palawak ng palawak. At doon ay nakikita ko pa rin na kulang pa rin. Kailangan nila ng mga makinarya. Kailangan din nila ng mga post-harvest facilities. Nakakuha po ang kamahari ng SARSIS program ng isang traktura. At meron po kaming isang 6-wheeler na truck na panghakot din ito po, isang ELF na pinagsiserviso sa mga pagdi-deliver ng mga tao. Malaki ang kanilang naging pagsulong noong ang mga makinarya ng ARCSES ay napamahagi sa kanila.
Sa tulong ng DAR, sa tulong ng DA, ay na-introduce sa amin yung Black Farm. Isa po ito sa pinakamagandang programa sa bayan na Nasugbu na isa po kami sa nakasama sa black farming. Mas naiangat namin yung kita ng aming mga miyembro. Ang aking production noong hindi pa nagba-black farm ay mga 40 to 50 tons per hectare. Noong po ako ay mag-black farm, nag-76 po ako per hectare. Gumaganda ang kita ng kooperatiba dahil ang collection po namin pagdating sa black farming ay 100%. Dahil nga po sa kooperatiba po ang nagpapatakbo ng aming tubuhan, disolo na po namin, hindi na po kami kumukuha ng buwis. Meron na po akong sinasandigan. Bali nga po siya ang sumasagot po ng lahat ng aming pong gastos. Ang aming po mga tao ay nagkaroon ng saliitang pagtatanim. Merong gulayan, merong nagtanim ng papaya. Bali 2 years na po kami nagpapatanim ng Red Lady papaya. Yung mga farmer na maliliit yung area ay mayroon silang pagkakataon na magkaroon ng ibang hanap buhay. Pwede mong gawin kalahating hektarya itubo, kalahating hektarya i-divert mo sa iba para mayroon kang pang-araw-araw na kita. Patuloy pa po yung aming Agri-Extension and Agri-Business Development Services. Ang DAR ay namahagi ng mga common service facilities pero hindi po sapat yun. Ang kailangan ay may sapat rin silang kakayahan para ang mga CSF na yon ay magamit nila as business asset. Dito sa Batangas, meron kaming proyekto noong up valuing. So tinutulungan namin sila na ang kanilang produkto ay makapasok sa commercial markets. Marami po kaming sinasalihan trade fair at doon po namin pinagsasama-sama ang product namin sa Nasugbu upang mas makilala at makakita po kami ng malaking market. Example po yun sa amin sa Kamahari, Muscovado, Coco Jam, Ginaok at Sara. Yung mga awards na natanggap po ng Kamahari ay yung Progressive Cooperatives. Yung isa pa pong awards na nakuha ng Kamahari ay yung patungkol po doon sa child labor. Kami po yung isa dito na nagbibigay ho ng impormasyon sa mga member, sa mga kasapi na bawal magtrabaho ang minor de edad. Sa pamamagitan din po noong General Assembly, inilalahad po namin lahat yung mga nangyayari sa co. At maipakita po natin sa mga miyembro natin na ang mga services ng kooperatiba natin na ito ay ating tangkilikin. Ako mapasabi na sa kooperatiba, doon po ako nakapagparal ng anak. Ako pa nakapagpatapos ng isang teacher at saka isa pong commerce po. Noon sila ay walang kakayanan. Pero sa ngayon, nakita ko ang kanilang empowerment. Sapat na yung kanilang kakayahan at tipong kahit na kami ay umalis, ay sila ay makakatayo na rin sa kanilang sariling mga paa. Itong mga magsasaka sa ngayon ay nakikita namin na pagkatapos na ipamahagi natin yung lupa, malaking pagbabago na itong lupang kanilang sinasaka ay masasabi nila sa kanila na dahil ito ay may mga collective CLOA at individual CLOA na naipamahagi na ng ating pamahalaan sa pamagitan ng DAR. Ang akin pong pangarap, makita ko sila na sila na yung dominant provider ng support services sa kanilang mga miyembro. Pangarap din namin na itong mga nabigyan natin ng mga CLOA ay mapakinabangan nila ng husto at maipamana nila sa mga anak nilang darating. Nagpapasalamat po ako sa mahal na sekretary na patuloy na gumagabay bilang isa sa nagkaroon ng mga kontribusyong malaki sa mga kooperatiba na maliliit. Nagkaroon na po kami ng buhay pag-asa dahil sa kanya pong ginagawa. Dahil nung po nung mga nagdaan, para ba lang kaming umaasa sa wala, ngayon po may linaw na. Sa tulong ng gobyerno, lubos po kami nagpapasalamat. Unang nga po doon sa mga farm implement, sa mga traktor at truck, unti-unting makakaangat ang pamumuhay ng mga tao.